I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. So, ayun na nga po, no. Kakauwi lang po namin galing sa KB House po, mga kabisnes. At, ayan, nag-ano lang po kami kanina. Mapapanood yun rin naman po yun yung behind the scene, yung nangyari dun sa teleserye. Sana po pala mga kabisnes, subaybayan po natin yung seryeng ginagawa po ng Kabisnes Production, yung Panggap, mga kabisnes. Pinapangunahan niya nila Boss Dave, syempre ng director, producer, walang iba kundi si Kabisnes. Syempre po, ang kanyang mga staffs, kami na po yun. Kami po yun, mga kabisnes, ang staffs po ng Kabisnes Production. Doon nyo po makikita or mapapanood ng mga kabisnes sa behind the scene kung totoo nga bang scripted, gaya na sinasabi na scripted. Doon nyo kasi mapapanood yun, mga kabisnes yung behind the scene. Kasi ang scripted, mga kabisnes, is yun yung may binabasang script. Ang sa amin kasi sa Kabisnes Production, ang ginagawa po ni Kuya sa amin is purely instruction. So, once na nag-instruct si Kuya na ganito, ganyan ang gagawin nyo, matik na yan yung mga artista. Without script, is nag-iisip na yan na kung ano yung pwede mong eksena na, matik ba? Ano ba tawag doon? May tawag doon si Kuya yung bang parang instruction. Hindi instruction. Yung pag nagbigay si Kuya ng instruction, automatic ano na yan, yun na yung gagawin mo. Alam mo na kung ano sasabihin mo. Basta yun na yun, mga kabisnes So hindi ko na masyado pang anuhin yan, patagalin pa. Hindi ko na gusto patagalin pa. So ayun na nga. Ang magiging topic natin for today, mga kabisnes, kasi marami sa mga kabisnes natin alam niyo yon, yung mga nagtatanong na bakit daw naging ganito? Bakit humantong sa ganito? Dating reactors, dating naging kaibigan or pamilya, ang isa, yung dating reactor, si Okray. Yung isa, dating naging pamilya or parte ng pamilya kabisnes, si Rick Aningat. At syempre, yung isa, si Clarissa, na dating ex ni Kuya Bong. So, unahin natin, mga kabisnes, no? Itong si Okray. Kasi ito talagang forte ko, itong kay Okray. Alam nyo ba kung bakit, mga kabisnes naming minamahal? Kung bakit si Okray ang forte ko? Kasi, isa po kasi ako sa nauna talagang nagbigay ng side or yung sumagot sa kanya. Mga kabisnes naming minamahal, no? Kung naalala nyo kasi, nung time na umuwi yan si Okray, naalala niyo, mga kabisnes, umuwi siya last year. Okay naman ang lahat, mga kabisnes bumisita siya sa KB House, although ako in my side talaga, as inaano ako sa kanya, yung nagkaroon ako ng sa puso or yung parang ines or tampo. Alam niyo yun, mga kabisnes, kasi nga pahiya kasi ako nung time na yun. Nabanggit ko na din naman yan sa nauna kong vlog. Balikan lang natin na. Yun nga, napahiya ako. Dahil sa pinagalitan niya ako in front of my QMs. At saka syempre sa pinsan niya. Wala pa kasi nung time na yun sila ate. Nasa mission So, pero hindi ko yun mga kabisnes. Hindi ko yun entertain yung nararamdaman kong ines or ano pa man sa kanya. Kasi nga, bilang respeto, bisita kasi siya, mga kabisnes. Bisita. So, hindi ko in-entertain yun, hinayaan ko lang, hindi ako sumagot, or wala akong reaction. As in, wala. Smile lang, ganun. But deep inside talaga, as in, napahiya ako sa ginawa niyang yun. Tapos, ayun na nga yung nangyari kay Intoy. Abangan nyo na lang din po yan sa vlog po nila, Intoy, no, mga kabisnes namin minamahal, yung magiging reaction po nila sa bagay na yan. So, ayun na nga, okay ang lahat, pumunta siya. Hanggang sa umuwi siya ng Japan, si Okray. Nung umuwi siya ng Japan, mga kabisnes, nagme-message pa siya kila ate na ganyan nga, maraming salamat, sir, ma'am, ganyan, ganon. Kasi gumaan daw yung pakiramdam niya, napanatag daw siya, yung mga ganong mga bagay, mga kabisnes. Dahil nga dun sa pagpapayo nila ate patungkol sa, patungkol dun sa naging, pagsasampa niya sana ng reklamo patungkol kay Jonathan. O nalala niyo yun, nung nagreklamo siya kay Jonathan, di ba, mga kabisnes? So,
Pinayuan kasi siya ng pinayuan nun eh. Tapos ang sabi naman niya, napanatag siya. Napanatag siya, mga ka-business. So, akala namin okay, walang anuman, ganun, ganyan. Nung nakipagbate, sila ate at kuya, ang ka-business family, kay thinking body, bigla na lang siyang nagparinig. Alam niyo yon, nagparinig siya bigla, mga ka-business. Hindi namin alam anong nangyari. Pero hindi namin in-entertain yung bagay na yun, mga ka-business. Nagparinig siya. Unang parinig niya yun, nasa sasakyan siya nun eh. May video po ako nun at hindi ko na lang din i-ano yun kasi masyado nga haba. Bigla siyang nag-left sa GC ng reactors and then nagsabi siya kay Boss Anime na magre-resign. Kay Boss Anime po siya nagsabi, hindi po kay ka-business. Pero nagsabi siya sa live niya na alam naman daw ni ka-business na nagsabi naman daw siya na maglalaylo. Kaya nga lang, no, mga ka-business, from the word laylo, naglaylo lang siya, hindi nagaanong magre-reaction. Yun yung tamang term dun sa maglalaylo. Hindi nagaanong magre-reaction. Pero wala siyang sinabi doon na aalis or magre-resign bilang reactors ng ka-business official. Maliwanag yan ha, okay, maliwanag. Kasi meron to sa live mo, meron akong mga video dito kung ano yung mga sinasabi mo. Para may patunay lang din tayo, mga ka-business, no? So, yun na. Nung nag-live si Boss Anime, eto yun, marami ako, kompleto to. Mga, ano to, mga ka-business ha. Eto yung mga naging sagutan namin nung live ni Boss Anime. Kasi si Boss Anime ang nag-announce nun. Nung pag-resign niya. Kaya rin naman, pinaliwanag na rin niya ni ka-business na kaya si Boss Anime ang nag-declare or naglabas na nag-resign na siya kasi doon lang naman siya nagpaalam, hindi naman siya nagpaalam or nag-message kay ka-business na aalis siya. At mismo, siya rin nagsabi, hindi niya ini-entertain or binabasa ang message ni ka-business. Diba? Malinaw yan. Okay. Pinakita mo pa, ginanon mo pa yung cellphone mo. Meron akong video niyan. Okay? Malinaw yan ha, mga ka-business. So, eto na nga. Eto, mga ka-business, bago pa ako pumasok sa live niya, bago ako nagtanong is, may mga, ano na siya, what do you call this one? May mga, ano siya, mga ka-business ba? May mga comment na siyang, alam mo yun, hindi kaaya-aya or hindi talaga, parang may ibig siyang ikahulugan. Sabi niya, ayusin mo dapat maging totoo ka ha dahil wala kang alam sa katotohanan. Tapos, sabi niya, ako ang sasagot, sige magtanong kayo, char. Tapos tinanong niya, sabi niya, basta ako nagpakatotoo. Dapat siya ang nag-declare niyan. Bakit ikaw, Anime? Yun na yung sinasabi ko, mga ka-business. Bakit daw si Boss Anime ang nag-declare? Naturalmente, okray, di ba? Nabanggit ko na rin yan. Si Boss Anime, kasi doon ka nagpaalam eh. At si Boss Anime ang inano mo, minessage mo para maging reactors ka, di ba? Wait lang, mga ka-business. Inom lang tayo ng tubig, no? So, yun na. Sabi mo dito, basta ako nagpakatotoo. Ang tanong ko sa'yo, kung nagpakatotoo ka, bakit hindi mo dinirect or minire-replyan ang message ni ka-business nung panahon na yon? Diba? Bakit hindi ka nagpakatotoo sa totoong rason ng pag-alis mo bilang reactors? Diba? Dapat ganun. Kasi ikaw mismo nagsabi, nagpakatotoo. So, sabi naman niya, wait lang ha, nagpakatotoo. Tapos sabi niya ito, bakit may pabigay pa silang voice record na willing sila na gusto madalhin ako sa pag-reactor?
Kaya ka naman din kinuhang reactor. Kasi comment ka ng comment, diba? Naalala mo, Okray? Nung nagla-live pa dati si Kuya, nababasa ko rin kahit ako nababasa ko. Lagi kang nagko-comment dun, Nina. Gusto mong maging reactor? Mrs. Ka Business, may message ako sa inyo. Pwede ba akong maging reactor? Lagi kong nababasa yun. Alam ko nababasa din yan ng ibang ka-business natin na yun yung lagi mong kino-comment sa live. Diba? At saka, totoo naman, prangka ka naman talaga. Kaya nga lang, ewan ko anong nangyari at hindi mo prinangka kung ano yung totoong rason mo. Doon kami nagkamali or doon din siguro nagkamali. Nakakala namin totoong prangka ka. Yun pala hindi. Diba? Tapos sabi niya, ilabas na natin ang video na yun na pinasa sa iyo anime. Alam niyo yun mga ka-business. Iba na yung ano niya dito. Wala pa ako nun ha. Tapos doon tayo sa part na pumasok ako mga ka-business. Tapos bigla na lang siya nag-ano mga ka-business eh. Sabi niya, oo, wala akong pakialam sa pagkikipagbati niya sa mga kaibigan niya. Hindi yun. Marami ang nangyari. Una pa lang. So, ikaw mismo nagsabi, prangka ka, di ba? Marami pa lang nangyari, una pa lang. Bakit nung pumunta ka sa ka-business, hindi mo sinabi yung, kung ano yung nararamdaman mo? O, di ba? Totoong tao ka, di ba? Hindi ka plastic, di ba? Gaya na sinasabi mo. Nagpapakatotoo ka, lagi mo sinasabi dito, oh. Nagpapakatotoo ka, pero hindi mo nagawang magpakatotoo nung pumunta ka sa ka-business. Alam ko may pinagpuputo ka pa ng butchi dyan eh. At ipapaliwanag ko yun maya-maya mga ka-business. Hanggang sa... Sabi ko dito pala, Sir Anime, sabihin niyo po ang katotohanan na umalis siya nang walang paalam. Totoo naman yon. Ang totoong dahilan po ng pag-alis niya ay dahil nakipagbati ang KBO kay Thinking Body. Yun po ang totoo. Si Sir Anime ang kausap ko nito. Ang kinokomentan ko nito. Malinaw yan mga ka-business, oh. Kagwang by papaya. Kompleto po ako ng ano mga ka-business. Tapos parang may mga nakikisali dito katulad ni Kalame, nagagalit na siya mga ka-business. Inaaway niya na si Kalame noon. 'Di ba? Tapos oh, 'di ba? Bigla siyang nagsabi bigla siyang bigla siyang naggalit mga ka-business nung sabi ko. Tapos sabi niya, gago, bakit mo nasabi yan papaya? Gusto mo pumasok ka sa live ko. Alalahanin mo, may kaso pa kayong mga kagwangs. Huwag kang makialam dito. Yun na yung comment niya mga ka-business. Hindi siya ang kinakausap ko noon ha. Si Boss Anime. Pero ayun na, galit na siya. Tapos sabi niya, may CCTV kayo dyan, ilabas nyo lahat. Kung ilalabas namin yun, sa katotoo lang, wala, dali ka talaga dun. Kasi, andun yung part na kung paano mo ako pinahiya eh, kung paano mo ako pinagsabihan, kung paano ka naging busi or bossing sa loob ng KB house nung kinakausap mo yung mga kagwangs. Wag na. 'Di ba? Tapos sabi niya, 'di ba? Sabi niya gago, oh, 'di ba? Nag-ano na agad siya, gago daw. Tapos sabi niya, ano papaya, pasalamat ka, kinampihan pa kita, pinagtanggol sa mga bashers mo. O, 'di ba? Alam niyo yung ugali na ano, mga ka-business, naging reactors ka pa kung isusumbat mo naman pala yun. 'Di ba? Kompleto si Ricardo's yun mga ka-business, oh. Comment niya yan. Sabi niya, so, sana pala hindi ka pumasok bilang reactors kung isusumbat mo naman pala yung pagtatanggol mo, pagkukunwaring pagtatanggol mo, kunwari lang pala yun. Yun yung totoo. Pagkukunwari mo. Tapos sabi niya, sabi ko, anong kinalaman namin sa, anong kinalaman, ako nag-comment ito mga ka-business ha. Sabi ko, anong kinalaman namin sa CCTV dito? Anong connect nun? 'Di ba? Totoo naman, anong connect nun? Tinatanong lang naman siya mga ka-business kung ano yung rason. Tinatanong ko lang naman si Boss Anime, anong yung rason? Bakit hindi isabihin ang totoo ni Boss Anime nga no, na umalis siya ng walang pakalam kay ka-business. Kay ka-business, hindi sa ano. So, sabi niya, tapos sabi niya, ito na nga, itong June Pascual, di ba? Nakikiusyoso na tong matandang hukluban. So, dito lang tayo sa atin. So, focus tayo dito mga ka-business. Sabi niya,
huwag kang magmura, sabi ko, huwag kang magmura dito, hindi mo kami pinapalamon. Sino ka ba? Kasi sinabihan niya akong gago eh, di ba? Sabi niya, ilabas mo papaya, buti ikaw alam mo. Sure ka ba sa sinasabi mo? O, di ba? Kung binanggit mo na lang agad kasi yung rason mo, sa tingin mo, hahaba ng ganun, yung naging usapan natin doon. Tapos sabi niya, nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Di ba? Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung galit niya nun, mga kabisnes. Kakabalik niya lang nun sa Japan. Samantalang sa Pilipinas, okay na okay pa siya. Plastic lang pala. Tapos sabi ko, oh, sure. Very sure. Parang inaasar ko na lang siya, mga kabisnes. So, sabi niya, kaya huwag kang magsalita papaya na yan ang dahilan kung bakit ako nagalit. Oh, ulitin ko ulit sa'yo, Okray. Anong dahilan mo? Kasi may nabasa akong comment ng isa sa mga tao mo. Hanapin ko yun ha, kasi naka-screenshot din yun. Hanapin ko na, ipapachat ko dito. Yung comment niya na, kaya naman umalis daw, kaya ka nga umalis bilang reactors dahil nga sa nakipagbate si ka-business kay Thinking Buddy. O, di ba? Tao mo mismo nagsabi noon, nag-comment. Sabi ko, oh, hindi si Baito, si Junjun ito. Ano ngayon? Kasi may mga tsuserang mapalaka kasi na ano na ito eh, pumasok. Nagkikisali. Tapos sabi ko, sabi niya, ano ngayon kung ikaw si Junjun? Sabi niya. Tapos sabi ko, yun na yun ha. Kasi napakilala na ako si Junjun. Eto na. Sabi ko, bakit hindi mo sabihin kung ano ang kinakasama ng loob mo sa KBO? Galit na galit ka, wala ka naman sinasabi, ikaw ang maglabas. Yun ang inahamon ko sa kanya. Kay Okray na yon. Tapos sabi niya, ikaw din sa skandal mo, pinagtanggol din kita sa reaction ko. Yun na mga kabisnes. Doon na ako talaga na galit at napuno sa kanya. Yun na yung simula. Diba? Bakit mo isinusumbat sa akin yun? Yung ganong bagay. Samantalang, hindi ko inutos or walang inutos sa'yo si ka-business na ipagtanggol mo ko. Sarili mong desisyon yun. Yun ang ilagay mo lagi sa utak mo, Okray. No? Lagi mong ilalagay sa utak mo yung bagay na yan. Naging reactors ka pa? Pumasok ka pang reactors tapos isusumbat mo dun sa nireactionan mo? Yung ginawa mo, yung mga nagawa mo? Diba? Parang parang nakakabobo mga ka-business. Hindi siya ang bobo sinasabi ko. Parang nakakabobo ba sa part na ano ba naman klaseng tao to? Pagkatapos mong reactionan ng maganda pala, isusumbat mo pala. Diba? Pumasok pang reactors, tapos ganito lang pala. Buti pa yung ibang reactors talaga. Wala akong narinig na panunumbat. Honestly, kahit yung nung time na parang nagkainitan kami ni Boss Anime minsan. Dahil din dito kay Okray. Dahil yung parang mas feeling ko lang naman, mas kinampihan niya si Okray nung panahon na yun. Hindi niya sinumbat sa akin mga ka-business yung ginawang reaction niya. Unlike dito sa babaeng to talaga, grabe. Tapos sabi ko, tapos itong God Pascual, parang timang comment, hindi ko siya pinapansin ito, para lang tong abnormal mga kabisa. Sabi niya, Junjun, may alam ka ba? O diba, parang timang lang, nakikisali nang wala namang alam mo. Ngayon, Jun Pascual, ngayon mo sa akin sabihin ha, na hindi ka nakikisali. Parang ka kasing timang na wala ka namang alam, tapos dakdak ka ng dakdak. Kami pa ba, ako pa ba walang alam? Open lahat sa amin eh. Ganun kami, open kaming lahat. Sahod nga ni Kuya, sahod nga namin, alam naming lahat. Masahod ng bawat isa. Yun pa bang mga ganung bagay, hindi namin alam. Kahit kayong wala kami nun sa Krami, nung nangyaring kay Okray, pagsama na pagpunta nila Kuya, alam din namin yun eh. Kasi nga, open kami. Diba? Tapos sabi ko, di kasi sinabi ko na sa kanya, inggit ka sa skandal ko, gawa ka din para sikat ka. Inaasar ko na siya mga kabisnes. Tapos sabi niya, bakit kayo nakikisama ibang kagwang sa Bakit? Parang galit na siya mga kabisnes. Sabi ko, tapos, tapos sabi niya, oy, sinong gagaya sa skandal mo?
Tapos sabi ko, marunong kami gumalang sa taong kagalang-galang, unlike you eh. Hindi ka kagalang-galang. Nasabi na nitong ano, ito, Jun Pascual, comment mo to eh. Oh, ayan oh, ang laking pangalan mo, Jun Pascual, oh. Oh, sabi mo, ikaw, Jun, kumag ka din, ano. O, di ba? Makakumag ka, ikaw ang kumag. Di ba? Jun Pascual, ikaw ang napakalaking kumag. May saltik ka sa utak. Nakikisali kang wala kang alam. Tapos sabi niya, nakikisali ka, labas ka dito, Jun, o papaya, sabi niya. Paano magiging labas? Ika-business family kami. Tinatanong ka nga eh. Kasi sinisiraan mo ang ka-business. Naturalmente, bilang parte ng ka-business family, isa ako doon. Kasali ako doon sa sinisiraan mo. Sirkulasyon namin yun eh. Diba? Basta dito yung nagsimula mga ka-business ang sagutan namin hanggang sa, ayun na, nag-live na siya. Akala ko kasi doon lang yun sa parte na yun, matatapos na yung ano namin, sagutan namin ni Okray. Ang nangyari, mga ka-business, alam mo yun, biglang nag-live. Sa live niya, isinagot ko siya mga ka-business kasi ginawa niyang content yung nangyari sa akin eh. Diba? Inopen niya, akala ko doon na matatapos, pero inopen niya sa live niya yung nangyari sa akin. Alam mo yun, Okray, diba? Ikaw ang nauna, kaya kahit pa, kasi nanahimik ka ngayon eh, diba? Alam ko ang strategy mo na ganyan na mananahimik ka. Pero ito, tatandaan mo, Okray. Alam niyo kung pinakamahirap mga ka-business sa pagsasampa ng reklamo or kaso? Yung nagsampa. Kasi sabi nga ng mga abogado, 90% no mga ka-business ang parang possibility na mapapansin yung reklamo mo. Alam nyo ba kung bakit? Yung cyber libel ang layo, pero yung cyberbullying, ako pasok na pasok tong ginawa niya Okray sa akin. Imagine niyo, comment pa lang, mukha niya nandyan. Live niya, ginawa akong katatawanan or pinag-uusapan ako sa live niya. Wala pa akong ginawang reaction video nun ha, mga ka-business naming minamahal. Wala pa akong ginawang video nung panahon na yun, okay? Just to make it clear lang, wala pa akong video nung panahon na yun. Wait lang po mga ka-business ha. Yun, pasensya na mga ka-business, may message lang kasi akong tinignan. So, ayun na nga, walang mga ka-business eh. Alam niyo yun, kung tutuusin, itong ginawa niyang video, yung pinakauna niyang video na nag-react siya patungkol dito sa naging sagutan namin, is purely, cyberbullying. Alam niyo kung bakit? Bakit mo babanggitin yun? May karapatan ka ba patungkol sa pangyayaring yun sa buhay ko? Sa naging madilim na pangyayari sa buhay ko na yun? Move on na yung tao, pero ang ginawa mong topic sa live mo. Anong nangyari? Inalipusta ako ng mga tao mo, ng mga katim mo, ng mga viewers mo. Ginawang katatawanan yung nangyari sa akin. Bakit? Akala nyo ba? Ha? Hindi kayo madadamay doon at wala akong mga screenshots? Ha? Lalo na itong matandang ukluban talaga. Ay, ewan ko kung saan pupulutin tong matandang to mga ka-business. No. So, yun na. Pagkatapos yung live na yun, sumagot ako. Sinagot ko lahat. Kahit magpakaso siya mga ka-business, walang problema sa akin. Aantayin ko yun mga ka-business naming minamahal. Kasi sabi nga niya, magkikita kami ilalabas niya raw sa tamang lugar, sa tamang panahon. So maybe, malapit na yung tamang panahon na yon, and we're waiting po mga ka-business. Lalo na yung pagpapatulfo. Ay, Diyos ko, Marimar, inaantay ko yun para sumikat naman kami, ha? Diba? Tingnan natin kung sino si Sekat. At sinong mapapaheya. Diba? So, yun na, nagkasagutan na. Tapos, pagkatapos kong gumawa ng reaction or yung sagot sa kanya, gumawa naman siya. Hanggang sa naka-4 na video ako noon, mga ka-business, naka-4. Sa 4 na yun is, sabi ko nga, bahala na siya mga ka-business, hayaan na natin siya, ganun. Hindi na ako sumagot, bahala ka na sa buhay mo. Wala. Akala ko hanggang doon na lang yun. Akala ko mananahimik na, no, mga ka-business. Ang siste, hindi. Alam nyo ba kung bakit hindi siya natahimik? Nung una, parang tumahimik siya, yung parang pag-games-games na lang siya, ganon.
hindi na siya natahimik mga kabisnes kasi pumasok itong si Rick Aningat. Ito yung nagpalala ng sitwasyon mga kabisnes naming minamahal, no? Pumasok sa live niya si Aningat at ang sistema mga kabisnes. Sulsol. Bading na bading kakasulsol si Rick Aningat. Shout out sa iyo Rick Aningat. Grabe. Palakpakan talaga ako sa iyo. Grabe. Grabe ka. Napakataba ng utak mo pero wala ka sa utak ni ka-business. Sa totoo lang. No. Psycho ka na namin, oy. Nasa psycho na namin yung galawan mong bulok. Diba? Totoo yun mga ka-business. Nasa psycho na namin yung galawang bulok ni Aningat. At eto pa mga ka-business. Alam niyo yun, sobrang nakakaawa si Okray. Sobrang nakakaawa ka, Okray. Sa totoo lang. Alam mo kung bakit nakakaawa ka? Nadali ka kasi ni Rick Aningat. Ginoo ko, nadali ka ni Rick Aningat. Napaka-kawawa mo. Pero hindi ibig sabihin no, nakakampi ako sa'yo. Naaawa lang ako sa naging mo ngayon, sitwasyon mo. Nauto ka ni Rick Aningat. Nauto ka ng isang Rick Aningat, Okray. Nauto ka. Darating ng araw, kaya rin mag-away-away. Wait lang, pa ako na kasi. Kaya na tayo. Mamaya, saglit lang. Nauto ka ni Aningat. At sobrang nakakaawa ka sa party na yun, Okray. Sa totoo lang. O, diba, Char? Alam mo kung bakit? Unang-una, nakakalimutan mo yata, kasali ka doon sa kinasuhan ni Aningat. Hay! Nakalimutan mo yun, Besh? Limot na limot mo ba yun, Besh? Yes. Kinasuhan ka, Besh. Kasali ka doon, Beshi. Di ba? Kasali ka doon sa kinasuhan. Mindset pa. Tapos, biglang kampi-kampihan. Ano yun? Para, alisin ka na Rick Aningat doon sa kaso? Ganun ba yun? Kaya ka ba kumampi kay Rick Aningat? Para hindi ka na niya isali? Ganun ba yun? Natatakot ka ba? Di ba? Kasi nakalimutan mo eh. Kung paano ka or kung paano mo rin siya Kasi ganito yun mga ka-business. Kakain muna ako. Balikan ko po kayo kasi sayang ang aming foods. So yun na nga mga ka-business. At tapos na pong kumain si Junjun. Ayan, busog na ako mga ka-business. At may energy na ulit ako makipag-back-backhand. So ayun na nga Balik na tayo sa topic natin mga ka-business. Alam mo, Okray, ito, ko lang to sa'yo eh. Payo ko lang sa'yo. Alam mo yun, sana kinilala mo si Rick Aningat, or parang kilala mo naman yata siya at alam mo naman ang karakas ni Rick Aningat. Kasi nga, di ba, nagawa ka pa nga ng reaction sa kanya, Besh? Di ba? Nagawa ka pa ng reaction sa kanya. So, bakit parang naging, naging parang wala ka ng pag-iisip or wala ka na, hindi mo na naisip yung mga ni Aningat, yung totoong layunin ni Aningat sa ka-business. So, alam mo naman yon. Akala ko matalino ka. Hindi pala. Kasi, nadali ka ni Aningat. Matalino man ang matching, naiisahan din. At saka papunta pa lang kayo, pabalik na kami. At especially, pabalik na si ka-business. Papunta pa lang kayo, si ka-business pabalik na. Diba? Kasi, kung tutuusin, tahimik ka na dapat eh. Tahimik ka na eh. Wala naman ako naririnig sa'yo na wala naman na din nagsisend sa akin na, uy, Junjun, si Okray, nagpaparinig, ganyan, ganun. Wala na. Tapos, mga siguro, 2 buwan na rin ang nakakaraan, mga ka-business. May mga nagme-message na sa akin na, magkakampi na nga raw kayong dalawa. Wow, sana all magkakampi. Tapos, sa pagkakampihan yung yun,
ano eh, wait lang mga kabisnes ha. Sa pagkakampihan yung yun, is parang, ano na eh, ano ba tawag doon? So, ayun na nga no, mga kabisnes namin minamahal. Ayun, nahanap ko na rin yung comment na hinahanap ko talaga. Ito, hindi to galing sa akin na mga kabisnes, honestly, papatch-up ko to. Lalagay ko mismo yung comment na to ni Rick Aningat sa live ni Okray. Hindi na kayo nahiya, di ba? Sige na, Ma'am MK, aminin na natin, nakabit mo ako kahit hindi totoo. Kesa naman na totoo, pero di kayang aminin sa sarili niya. Alam naman ng wife ko at ni boss ko, Jack. Ha, 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 ha. Rick Aningat, hindi ka kinikilabutan sa sinasabi mo. Di ba? Nagtataka ako sa kanya mga kabisnes, bakit ganun yung comment niya rito. Hindi ko alam ha kung ano yung story nito or kung ano, bakit niya nababanggit na ano. Baka kasi, tapos hindi ka na nahiya, Rick Aningat. Uy, Diyos ko, Marimar, kawawa yung asawa mo. Wait lang mga kabisnes, may naan ko lang. Hindi ka na nahiya sa asawa mo? Ganun yung sasabihin mo? Na aminin nyo ng kabit ka? Huy! Ito mga kabisnes, baka pagkamali nyo ha. Ito, binabasa ko lang comment ni Rick Aningat. Para lang makita nyo, mabasa nyo maigi. At ipapatch up ko pa dyan. Para makita nyo mga kabisnes naming minamahal. Hindi ako nagsisinungaling. Ito, sinend lang to sa akin ha, para sure lang. Alam nyo sa messenger yan di ba? Ayan marami yan sinisend lang sa akin isinend sa akin. Para proof lang din, ayan para proof na hindi ako or hindi kami nanonood sa inyo. 'Di ba? Minsan kumukuha lang ako ng clip na gusto kong marinig based lang dun sa sinisend sa aking screenshot nung part na yon. Doon ako pumapasok na yung pag-replay pero hindi ko talaga totally nire-replay yung video. Yung parang kukuha lang ako ng clip. Pero marami yan, mga kabisnes naming minamahal, ang mga nagsisend sa amin. Just to proof sa inyo na hindi ako or hindi kami nanonood ng live nyo. Diba? Unlike sa inyo, daling-dali, nagko-comment yung mga, mga alipores nyo. Huy, Rick Aningat, hindi ka na nahiya? Diba? Mga kabisnes, pero reaction na natin yan in other day, mga kabisnes namin minamahal. Ito lang muna kay Okray ang natin, mag-focus tayo dito kay Okray. So, hindi mo napansin na sa bawat pagko-comment mo, Okray, sa bawat comment mo, ay, sa bawat pagko-comment mo, napakunin ko nun din. Sa bawat pagko-comment ni Aningat sa live mo, ang ganito kasi yan si Aningat mga kabisnes. Ang pagpapasok yan, yan, yung parang, mabait ko Mabait. Pupurihin ka. Kaya sabi niya na, dati, tinitira ako ni Madam MK, pero nung tinawagan niya ako, tagkausap na kami, ay tinawanan ko lang sila. O, di ba? Kasi nga, magaling mang-uto yan si Aningat. Ano niya yan? Talent niya yan, mga kabisnes. Talent yan. Grabe, talent. Palakpakan sa talent ni Aningat, mga kabisnes. Ang kawawa dyan is ikaw, Okray, at si Clarissa. Kasi, hindi nyo alam, pinagtatawanan na lang kayo ni Rick Aningat. Kasi, nadali kayo. Sasabihin ni Rick Aningat sa sarili niya, nadali ko rin sa wakas si Okray. Napaniwala ko rin si Okray. Napaniwala ko rin si Clarissa. Ganon yun. As simple as that. Mga kabisnes naming minamahal. Yun lang yun. Sige ko na. So, ayun lang yun. Nakakaawa lang. Nakakaawa talaga si Okray na nadali siya ni
ng isang Rick Aningat. Ewan, ayoko na lang mag-ano mga ka-business, pero ito na mga ka-business. Ay nako, si Papa. Hindi ko na tuloy magamit yung ano. Ito na mga ka-business na yung sa videos. Pakinggan yung maigi. Ulitin ko lang to kasi inano ko na to kahapon sa vlog eh. Para mas malinaw mga ka-business. Ay, ganun. Ay. Problema, Zuma at Medusa. Diba? At saka, linisin ko lang, no? Natatawa ako. Wala akong depression. Ang dala kong letter na sinabi kong from the doctor is letter from my husband. Yun naman pala. Paano namang madodoble? It's a prank. Umiyak ako, dinaprank ko kayo. Hello? Meron bang depression na ganito? Walang depression na ganito. Ang naka-depression, nagmumukmok. Sarap-sarap nga ng tulog ko eh. Oh, humalahala ako, wala akong boses. Ayan, wala na akong boses, kakahala. Diba? Oh, ayan mga kabisnes naming minamahal, no? Malinaw pa sa sikat ng araw yung sinabi niyan yun, di ba mga kabisnes? So, kasi, napanood din nila kuya yung vlog ko na yun eh. Pagdating ko kasi kanina sa bahay, sa KB house, napanood ni kuya, sabi ni kuya, sinabi ba daw, paladay ni Okray daw sa live, nagtanong si kuya, sabi ko, opo ya, nakuha ko lang din yung clip na yun sa live niya. Sabi ni kuya sa akin, bakit? Nung nandun nga raw kayo, sa police station is paiyak-iyak ka pa. Kasi nga dahil may depression ka, yung gano'n, yung ginawa daw ni Jonathan sa'yo, umiyak ka pa. Doon sa ano, at saka yung mga message mo kila kuya, kila ate, na ganyan, Mrs. Ka-Business, ganyan, Mr. Ka-Business. Depression. Hindi lang viewers, hindi lang ang mga pulis ang ginawa mong tanga or pinaniwala mo. Kawawa ka. Kundi ginawa mo lang ding tanga ang sarili mo. 'Di ba? Ginawa mo lang tanga ang sarili mo sa pag ano mo rito, paglabas mo ng totoo. Pero pasalamat pa rin kami at least na ilabas mo yung totoo. Yun pala talaga ang ugali mo, sinungaling. So ngayon, eto, yung credibility mo na pagkasinungaling mo, sinong na ano doon? Sino ang parang, ano ba tawag doon? Yung parang masisira ang reputasyon. Hindi ba't ikaw? Reputasyon mo yun, nasira mo. Sinira mo lang din. Diba? Parang, ginisa mo lang yung sarili mo sa sarili mong mantika dahil sa sinabi mong yun. At, pag nagharap-harap tayo, lalo na pagka, gustong-gusto ko tumakabis sa sinaasahan ko talaga to. Pag nagharap-harap tayo ba, sasabihin ko talaga sa police station or sa na, sinungaling po yan. Kasi mismo sa harap ng pulis, imagine niyo yun, nung nagreklamo siya, sa harap ng pulis, umiyak, kasi ganyan nga, may depression siya, ganun. Ginagamit ang depression, mga ka-business, alam niyo yun, grabe. Ginawang para mo lang ginawang katatawanan yung mga sakit na yung mga taong may sakit na depression na ay ganun lang pala yun. 'Di ba? So syempre may misinterpret na natin yung ibang tao. Sabi mo pa nga may dala kang medical record. Ayun pala, letter galing sa asawa mo. Napakalaking to mga ka-business, 'di ba? Sa kanya naman mismo nang galing yun eh. It's a prank. Yung sakit niyang depression. Ngayon,
Ngayon yung sabihin sa akin mga ka-business, at lalo na dyan sa Alipores ni Okray, sino ang sinungaling? Sino ang nagbukhang tanga? Hindi ba? Siya lang din? Sarili niya lang din? Ito mga ka-business, pilit ko lang pinapaunawa sa inyo, no? Kasi marami pa rin ng mga ka-business na hindi nakaintindi, na sinasabi, nagiging mayabang na raw kami porque pala sinasagot namin si Okray ang 3 bugok na itlog. Pag sinagot pala namin, mayabang na. Diba? Marami pa ako rito mga ka-business talaga. Sa totoo lang, marami pa. At hindi ko talaga basta-basta maiisa lahat ng yun. Sila lang din ang nag-booking sa mga sarili nila. At ayun nga, nilaglag na ni Clarissa. Si Rick Aningat. Ito, nakakaawa kayo. Kasi lagi nyo sinasabi na totoo kayo, wala kayong tinatago, hindi kayo naiinggit. Pero hindi yun kasi ang pinapakita ng bawat comments nyo eh. Especially Rick Aningat talaga. Grabe, etong si Rick Aningat, mga ka-business, grabe. Isa-isahin ko. Gusto mo Rick Aningat, isa-isahin ko kung paano mo para ka baklang pumutak sa comment section. Ang dami, Rick Aningat. Grabe. Ang dami. Alam mo yung baklang-bakla ka? Bakit kasi hindi ka nakipagharapan kay ka-business eh? Diba? Lagi ka namang sinasabihan na si kuya ang mananagot kung may mangyaring masama sa'yo kung pumunta ka sa KB. Diba? Ganun dapat. Hindi yung, pero ayaw mong magpakita kasi duwag ka. Duwag ka. Duwag ka. Rick Aningat. Nagtatago ka lang sa comment section. Dun ka magaling, Rick Aningat. Comment section. No. Tagong-tago ka sa comment section at alam kong ang ligaw ng bituka mo. Rick Aningat. Kung paano ka gumalaw. Alam na namin. Oh, diba mga ka-business? Alam na namin. Nagtataka nga ako, buti hindi pa kayo kinakahiya ng pamilya nyo o ng mga kakilala nyo. No? Sorry ah. Sorry. Hindi ko lang alam bakit ganun. Kasi kung ako yung naging ano nyo, kamag-anak nyo, ikakahiya ko talaga yung pagiging ano nyo, bading. Yung pagiging putak ng putak. Kay Okray understandable na, no? Ano na si Okray, alam ko na yan kasi alam ko ang history niyan. Okray, alam ko history mo, kaya wag na wag mong ipagmalaki sa akin na ako may skandal. Ako may ganong pangyayari sa buhay ko. Alam mo kung anong tinutukoy ko, alam ko rin kung ano yung past mo. At hindi ko kailanman sasabihin yun dito. Pero alam ko past mo, kaya wag na wag kang magbalinis. Kaya ikaw, June Pascual, yung Trisha Gozon, alam ko ang past ni Okray. Kaya nga lagi ko sinasabi, wag kayong magmalaki sa akin. Especially Okray, wag kang magmalaki sa akin. Na ayun yan yung nangyari sa akin. Ako, naging honest pa ako. Sinabi ko kung ano yung nangyari sa akin, di ba? Ikaw kaya kailan mo sasabihin kung ano yung past mo? Huwag kasi tayong magmalinis dahil lahat ng tao may bahong tinatago. Diba? At hindi nyo lang kasi na hindi nyo agad na psycho si Aningat. Hindi nyo alam kung anong bahong tinatago niyan. Grabe! Maalingasaw ang baho ni Aningat. Simula nung alam nyo yun, nakausap ko yung sponsor. Ay, grabe mga ka-business. Napasabi ko talaga ako sa sarili ko. Ay, ganun po ba? Grabe naman yan. Ninong namin, putya na yan, ninong namin mga ka-business, ganun ang sinasabi patungkol sa amin. Ninong namin yan. Kumpare ni ka-business, kumpare ni ate ka-business. Ganun pala sinasabi patungkol sa ka-business family. Nagre-record pala mga ka-business. Bawat pag-uusap, may nakatagong record. Oh my God. Diba? Kasi marami akong screenshots dito yung mga pinagsasabi niyang may mga record daw siya.
Ayan, Rick Aningat, napakalaking ano mo dyan. Sagutin mo yan. Yung pagre-record mo nang walang authority sa amin. Sa buong KBO. Wala kang pahintulot na mag-record, Rick Aningat. Diba? Malaking ano yan, mga kabisnes. Yung ganong bagay na ginawa ni Rick. Nagre-record. Ano bang mga ano nyo? Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maliwanagan kasi hindi naman sinasabi talaga ni Okray kung ano talagang rason niya. Diba? Ang ayos-ayos ng pag-alis niya dito sa Pilipinas pabalik ng Japan. Pero pagbalik doon, pagkatapos ng pagbabatiang thinking body at kabisnes, ay nag-iba ang ihip ng hangin. At hanggang ngayon, hindi niya yun maamin sa sarili niya kasi napakalaki niyang sinungaling. Plastic, hindi daw siya plastic, prangka daw siya. Pero, my God, saan ka nakakita ng prangka na hindi naman pala marunong magsabi ng totoong dahilan ng kanyang pag-alis? No, mga kabisnes. So, ayun lang, no? Yan lang ang masasabi ko. Tatalakayin natin yung iba bukas siguro, mga kabisnes, itong patungkol kay Rick Aningat. Kung bakit nga naman to nangyari. Kasi ito, nagkwento ko na yung kay Inday Okray at yan yung sa depression niya. Inday Okray, pagharap natin sa Tulfo, pagtatawanan ka siguro ni Sir Idol. May depression ka, tas inamin mo, may ano ka, prank lang yun. Diba? Parang ano lang, alam nyo na, mga ka-business, alam nyo na kung bakit. Diba? Kaya, inaantay namin yun. Alam ko, yung pananahimik mo is, may plano na kayo, go! Go with your plan. Handang-handa kami. Handang-handa ako sa yung plano mo. Kasi yun yung lagi mong sinasabi. Magkita-kita tayo. At abangan nyo rin yung gagawin kong hakbang. Ay, hakbang. Lalakad po ako kasi ako mga kabisnes eh. Maglalakad ako. Abangan nyo yun para kay Rick Aningat naman yun. Lalakad lang naman ako. Kasi, alam nyo yun mga kabisnes, yung mga ganung bagay. Kung sana, itong si Okray at si, hinayaan nyo na lang sana si Rick Aningat na, yung sa plano niyang pag, di ba nga na-dismiss? Parang timang lang mga kabisnes, na-dismiss ang kaso, o yung reklamo, tapos nag-file ng motion for reconsideration, kung hindi ba naman kaub-uban, piskalya, question mo, bakit dinismiss yung kaso or yung reklamo mo? Di ba? Hindi ka satisfied sa naging pag-aaral or pagsisiyasat ng mismong piskalya dun sa inihain mong reklamo. Tapos, kaya nga, di ba, na-dismiss kasi nga, hindi probable yung niya talaga yung isinampan niyang reklamo. Walang basihan. Baseless accusations. Yung pinasa niya. So, sa nangyari na nag-motion, question niya ngayon yung piskalya, bakit naging ganon yung desisyon? Kung hindi ka ba naman kaub-uban, nagdesisyon na nga eh. Hindi nga probable yung cause eh. Hindi nga wala ngang basihan. From the word, walang basihan. Hindi, yun lang mga kabisnes, hindi niya matanggap sa sarili niya na talo siya. Kasi lagi niya sinasabi, magre-rehas daw ng ano ba yun? Magre-rehas ng maghihimas ng rehas. Lagi na nauna na Sparky Diaz, Nald Quinto, lagi yan, nagko-comment yan, nandun sa niya, sa vlog niya. Yung vlog niya na nagpaliwanag siya kuno, na sinagot niya kuno ang kabisnes. Marami yun comment. Abangan nyo na lang, magre-rehas na yung kulto na yan, yung ano ba tawag niya doon? Amo, yung nyo dyan, magre-rehas daw. O ngayon, sinong napahiya? Hindi niya kasi matanggap, ni Rick Aningat, hindi niya matanggap sa sarili niya na natalo siya. Hindi niya matanggap sa sarili niya na wala siyang basihan or parang lang no? Diba mga kabisnes? Walang basihan
Tapos, hindi ka talaga matanggap sa sarili niya. Nagbumukha ka lang. Alam niyo na yon, mga kabisnes naming minamahal. Desperado! Desperado. Why don't I... Charot. Nagmumukha kang desperadong kukak. Dahil hindi mo matanggap. Di ba? Hindi mo matanggap sa sarili mo, Rick Aningat, na napahiya ka sa comment mo. Sa mga pinagsasasabi mo. Sa mga pinagdadadakdak mo. Pahiyang-pahiya ka, uncle. Pahiyang-pahiya ka, ninong, ex-ninong, yaks. Dahil kung sa totoo lang, no, mga kabisnes, kung pwede nga lang na pa-edit namin yung marriage certificate namin para matanggal lang siya doon. I-crash out namin yung pangalang Rick Aningat. Ay, gagawin talaga namin yun, mga kabisnes. Kasi laking pagsisisi namin buong lahat ng kabisnes family na nakilala namin, na in-entertain siya. Diba? Laking pagsisisi, mga kabisnes. Sana pala hindi siya prinomote ni kabisnes. Andun yung sana, kasi lagi nahuhuli naman talaga pagsisisi diba? Sana, hindi na lang siya pinansin ni kabisnes, hindi prinomote ang channel niya, hindi tinulungan na umangat ang channel niya, hindi tinulungan na mag-vlog. Di sana wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon, no? Mga kabisnes, nagkakaroon ng sana. Andun palagi yung sana. Kasi mahirap talaga, mga kabisnes. Ay, ambot. Mga ambot na lang yun ko. Lisod kaayo ang tawong way pulos. Tawong way pulos. Mga kabisnes. Kaya kayo, ikaw, di ba si Clarissa, nilaglag ka na okray? Susunod niyan, ilalaglag ni Clarissa si Rick Aningat. Tapos, ito naman si Rick Aningat, tawa lang ng tawa. Lagi yan nasa gitna. Susunod niyan si Okray, pag na-realize ni Okray, magsasalita yan patungkol kay Rick. Tapos, mag-away-away yan silang tatlo, mga kabis, alam niyo yun. At, ikaw, Okray, itong ano ko sa'yo, payo ko rin sa'yo. Naka-record ka dyan. Naka-record ka dyan. Baka naka-record ka dyan. O, di ba? Baka naka-record ka na. Si ka-business nga, di ba? Ginawa na siya ng mabuti. Lahat na, promote channel, pinagbablog doon, labas-pasok sa ka-business, laging naka-record, nang hindi alam. Walang nakakaalam. Ikaw pa kaya na sinampahan ng reklamo? Hindi re-record? Ay, hindi mo alam ang ligaw ng bituka ni Rick Aningat. Kasi kami, alam namin. He's a big recording artist. Yon. So, ayun, sana maliwanagan kayo, mga kabisnes naming minamahal, kung bakit nangyayari lahat ng to. Kung saan nagsimula. Ikaw, Okray, sana maalala mo lang, no? Ipaalala ko lang din sa'yo kung paano ka pinayuhan ni Mrs. Kabisnes at ni Mr. Kabisnes. Kasi nag-iiyak yan siya mga kabisnes, no? Umiiyak yan siya kasi ang gusto niya kasi maging testigo yan si Kuya sa nireklamo niya noon kay Jonathan. Kaya nga lang, ang sabi ng pulis, ang sabi niya kay Kabisnes, pipirma lang doon si Kuya bilang parang yung pipirma doon na parang nagpapatunay lang na binablog at reactor siya. Hindi siya beneficiary. Siya ang nagbablog kay Jonathan. Patunay lang yun. Hindi nga, kasi si Kuya nga ang pipirma bilang nagpapatunay na siya ang vlogger, hindi beneficiary. Huwag ka nang kipagtalo pa. Pagpapatunay lang yun na vlog niya si Jonathan. Tinutulungan. Yun yung akala ni Kuya. Kasi yun yung sinabi ni Okray Yun pala, sabi ng pulis, testigo pala. Parang titistigo siya against Jonathan. So, ang mangyayari nun, sabi ni Kuya, ay hindi, ba't ako pipirma? Parang ginisa ko lang din yung sarili ko sa sarili kong mantika. Kasi, beneficiary niya si Jonathan Bakit siya pipirma? Bakit siya titistigo kay Jonathan? Siyempre, si Kuya magpapagitna. Papagitna lang siya.
reactors niya si Okray, beneficiary niya si Jonathan. So, bakit siya pipirma? Bakit siya titistigo against Jonathan, di ba? Doon, siguro mga kabisnes. Kaya, ayun, umiyak siya. Akala ko naman gano'n, sabi siya. Iyak siya ng ganun, mga kabisnes. Tapos, naman ang depression. Oh. Yun pala. My God, wala palang depression ang ating auntie. My God, walang depression si Inday Okray. So, yun, pinaliwanag nila ate. Sabi nga ni ate ni ate, na, yung nirereklamo mo nga raw kasi is may mental illness. So, sabi naman daw ng pulis, na, ay, ganun naman pala, hindi dapat pala, doon na lang dapat nagreklamo sa barangay. Hindi dapat dinirect sa police station. So, nag-iiyak lang siya doon. Ayun. Hanggang sa naliwanagan naman siya. Okay naman kasi dapat lahat mga kabisnes. Kung hindi lang yan pumasok sa eksena yung si Rick Aningat. Kasi kahit nagkasagutan naman kami, tumigil naman na siya. Tumigil na rin ako. Wala naman na. 4 lang yung ginawa ko eh. No? Wala eh. Pinasok siya ni Aningat. Tapos ito naman si Okray, nagpauto. Nagpadali. Wala talaga. Talagang magugulo. Ginulo. Tapos, hindi alam ng dalawa, ni Aninga, ni Okray at saka ni Clarissa, pinagtatawanan lang sila. Kasi ang masaya doon is si Rick Aningat. Dahil, nadali niya ang isang Okray at isang Clarissa. O, diba? So, yun lang mga kabisnes. No? Reactionan ko naman bukas yung pangyayari. Nagsimula si Rick Aningat. Paano nagsimula ang kay Rick Aningat? So, yun lang po mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Naway nagliwanag po ang inyong mga kautakan sa mga pangyayari, sa mga bagay-bagay. No? So, please support po unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dings TV. Siyempre po ang channel ng mga kagwangs, mga kabisnes naming minamahal. Please supportahan po natin. Ganun na rin po, Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, Blissful Balance, Kahimas TV Official. Yon, God bless po sa ating lahat mga kabisnes, no? Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawa rin pong sumusuporta at palaging nagmamahal sa amin. At syempre po, sa aming mga butihing sponsors, abangan nyo mga kabisnes ang mga darating pang pasabog. Char lang. Salamat po sa inyo. At sa mga bashers na hindi nakaintindi, kulang sa takog, ay mapakog pa kayo. No, God bless sa ating lahat mga kabisnes. Sana, no, Okray, ewan ko lang, ayoko na lang magsalita. Pero nauto ka ni Rick Aningat. Daling-dali ka talaga ni Rick Aningat. Doon talaga, nakakaawa ka na nakakatawa. Hindi mo napansin yun na nadali ka talaga ni Rick Aningat. Gusto ko talaga ulit-ulitin yan. Nadali ka ni Rick Aningat. God bless sa ating lahat mga kabisnes at we love you all po. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business ka business. Papa Dings TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan,
naman. Scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo